Ang misteryo ng pag-ibig ay higit pa sa misteryo ng kamatayan. Dahil hindi naman iyan ang malaking kawalan sa buhay, kundi ito ay kung paano tayo namamatay sa loob natin habang tayo ay nabubuhay. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan nang nagpakilig sa ating mga tahanan. Nagmistulang maningning na bituin, tinilian ng mga kababaihan, at hinangaan sa galing sa pagganap. Ngunit babago pa lang namumukadkad, ay siya namang pagtabas kaagad dito nang di man lang pinagbigyan mamulaklak ng tuluyan. Isang hiwaga o talagang sinadya? Ano nga ba ang misteryong bumabalot sa pag-ibig ni Alpi Anido o yung tinaguriang ang matini idol ng 80? Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Ipinanganak bilang si Alpi Serrano Anido sa totoong buhay, ay mas nakilala din ng lahat sa pangalang Alpi Anido. Siya ay isinilang noong ika-30 ng Disyembre taong 1959. Siya ay panganay sa 4 na anak ni Ginoo at Ginang Alberto Anido at Sara Serrano. Isa sa mga kapatid niya ay si Albert Anido na nagawa ring makapasok sa showbiz. Isang matalinong bata itong si Alpi kung ilarawan ng kanyang pamilya dahil siya ay scholar noong siya ay nasa high school pa lamang. Bago pa man siya maging artista, si Alpi ay nauna nang maging ramp at commercial model at nag-aaral pa siya sa Ateneo para sa kursong management nang unang lumabas siya sa pelikulang Nimpa noong buwan ng Marso taong 1980 kasama si Miss Alma Moreno. Si Alpi ay nagkaroon ng kontrata sa Regal Films na noon ay pinakamalaking production company. Isa siya sa mga nabansagang Regal Babies na kasabayan ng noon ay mga bata pa ding sina Gabby Concepcion, William at Albert Martinez. Katuwang naman ang mga batang aktres na sina Marcel Soriano, Snooki Serna at Dina Bonnevie. Si Dina ang kanyang naging kapareha sa 5 pelikulang kanilang nagawa, kasama na ang mga box office hits na Temptation Island at 14 noong 1980. Ang kanilang pagkakaparehang ito sa pelikula ay humantong din sa magandang pagtitinginan sa totoong buhay dahil minsan na rin silang naging magkasintahan. Sunod-sunod ang mga pelikula, mga proyekto at mga paanyaya kay Alpi Anido noong mga panahon na yun dahil sa kanyang angking kagwapuhan na talaga namang tinitilian ng kanyang mga tagahanga. Sa kanyang murang edad ay malayo-layo na kaagad ang kanyang narating kung ikukumpara sa kanyang mga naging kasabayan sa Regal Babies. Ngunit ang pagkakahiwalay nila ni Dina Bonnevie ang sinasabing nakaapekto ng husto sa kanyang karera. Dahil marahil sa pagdaramdam, nabawasan ng malaki ang mga paanyayang kanyang pinapaunlakan at mga proyektong ginagawa. Bagamat tuloy-tuloy pa rin naman ang kanyang mga ginagawang pelikula sa Regal. Andyan pa ang Believe It Boys, Blue Jeans, Pabling, Believe It Gays at Kasalanan Ba noong taong 1981 na pawang mga box office hits din lahat. Sa panahong ito naman muling binuksan ni Alpi Anido ang kanyang puso para sa kanyang ikalawang pag-ibig. At ito ay sa katauhan naman ni Katrina Ponce Enrile na anak ng noon ay Defense Secretary Juan Ponce Enrile. Mag-iisang taon na silang dalawa ni Katrina noong buwan ng Oktubre taong 1981 na mag-propose ang binata sa kanyang kasintahan. At sila ay nagplano ng magpakasal dahil maganda na naman ang kanilang relasyon. At ni minsan ay di sila nito nagkawalaan na di gaya ng ibang mga celebrity couple. Pagkalipas pa ng mahigit 1 buwan, ay tuluyan na ngang nagdalang tao si Katrina. Pero noon ay di palingid sa kanilang kalaman hanggang sa sumapit ang ika-22 kaarawan ni Alpi Anido noong ika-30 ng Disyembre 1981. Maaga pa lang ng araw na yun ay nagpasya ang dalawang manood muna ng basketball na isa rin sa mga paboritong libangan ni Alpi. Pagkatapos nun ay dumiretso na sila sa Antipolo kung saan meron silang nirentahang bahay para doon ganapin ang pagdiriwang ng kanyang espesyal na araw na iyon.
Bago pa man magdatingan ang mahahalagang bisita, sinasabi na si Alfie Anido ay nauna nang nalasing ng maaga dahil sa kakainom ng alak, hanggang sa siya ay nakatulog din kaagad. Pasado 10:30 na ng gabing iyon na magdatingan ang mga bisita ni Alfie, ngunit siya ay bagsak pa rin dahil sa dami ng nainom na alak. Dahil dito, ang kanyang kasintahang si Katrina ang siyang humarap sa mga dumating, kahit na ang iba sa mga ito ay di niya lubos nakikilala pa. Nang sandaling magising si Alfie at nakitang may kinakausap na iba ang kanyang kasintahan, hindi ito naging magandang tanawin para sa kanyang babagong gising na aura. Nagalit siya kay Katrina na humantong sa mainitang pagtatalo. Ang kanilang pag-aaway na iyon ay umabot pa sa parking lot matapos magpasyang umalis si Katrina sa venue sa Antipolo, pero ang kanyang sasakyan ay naharangan ni Alfie at para maiwasan ang malaking iskandalo pa, sumakay na lang ang dalaga sa kotse ng kanyang nobyo at silang dalawa ay nagpasya na lang umuwi sa Maynila. Samantalang habang nasa biyahe ay patuloy pa rin ang kanilang pagtatalo na umabot pa sa pisikalan, hanggang sa di na nila namamalayan na nakarating na pala sila sa kanilang destinasyon sa loob lamang ng higit 30 minuto. Pagkatapos ibaba ni Alfie si Katrina sa kanyang bahay, ay umuwi na rin siya sa kanilang tinitirahan sa Bel Air sa Makati. Nang sila ay nasa bahay na at tuloy pa rin ang kanilang pagtatalo sa telepono, umabot pa ito sa puntong nagpasya si Katrina na makipag-break na lang sa kanyang nobyo dahil sa sama ng loob at tinapos ang kanilang usapan. Pagkalipas ng ilang sandali pa, hating gabi na noon, nang siya ay medyo lumuwag na ang pakiramdam, ay muli niyang tinawagan ang kanyang nobyo na si Alfie Anido. Sa pagkakataong ito, ang nanay na ni Alfie ang nakasagot ng kanyang tawag, kaya't nagpunta ito sa kwarto ng anak para ibigay sana ang telepono. Pero ang sumunod na kumausap kay Katrina ay ang nakababatang kapatid ni Alfie at sinabing patay na daw ang kanyang kuya. Dahil sa pagkagulat sa kanyang narinig, mabilis itong nagtungo sa bahay ng kanyang kakabreak pa lang na nobyo. Hindi na siya umabot pa ng buhay sa ospital. Nakapag-iwan pa siya ng sulat sa kanyang tatay na naglalaman ang bigat ng kanyang mga dinadala at isang mensahe ng pag-ibig para sa kanyang kasintahang si Katrina. Suicide sa pamamagitan ng pagbabaril sa sentido ang sinasabing sanhi ng kanyang pagpanaw ayon sa investigasyon ng mga NBI. Pero iba ang kulay na lumalabas sa resulta ng isa pang grupo ng mga investigador mula naman sa Malacanang. Ayon sa kanila, si Alfie Anido daw ay pinatay at hindi nagpakamatay. At ang kanilang suspect ay ang kapatid na lalaki ni Katrina na si Jack Enrile, na isa rin sa mga naunang nakarating sa bahay ni na Alfie bago pa man ito maisugod sa ospital. Ayon pa sa version nila, ay meron pa daw mga tama ng bala sa dibdib ang matini idol. Si Jack Enrile na anak din ni Juan Ponce Enrile ay may reputasyon noong untouchables at siga-siga sa mga puok aliwan at basta-basta na lang namamaril sa mga nakakaaway nito. Palibhasa'y maimpluwensya ang pamilya nila noong panahon na yun. Ngunit ayon naman sa depensa ng kanyang tatay na si Juan Ponce Enrile, ay gawa-gawa lamang ang lahat ng kwentong iyon na nagdadamay sa kanyang anak na si Jack, at ang may pakana ng lahat ng ito ay si General Fabian Burr. Dahil noong mga panahon na yun ay meron na ring namumuong masamang dugo sa pagitan nilang dalawa dahil naman sa isyu ng kapangyarihan at posisyon sa gobyerno na humahantong na sa personalan. At ang mga bersyong ito ukol sa pagkamatay ni Alfie Anido ay nananatiling pinagtatalunan ng karamihan hanggang sa ngayon, na naging isa na rin sa ating mga kwentong bayan. Samantalang sa biglang pagkawala ni Alfie Anido ay nahulog naman ang baby na dinadala ni Katrina sa ikatlong buwan nito dahil na rin sa matinding pagdaramdam. Meron pa rin siyang dalawang natapos na pelikula na hindi pa naipapalabas, at ito ay ang mga pelikulang Throwaway Child at Dormitoryo, at dalawang iba pa na kasalukuyang ginagawa pa lamang. Ito naman ay ang mga pelikulang Diyosa at The Diary of Cristina Gaston. At silang apat ay naipalabas lahat nung panahong wala na rin si Alfie Anido noong taong 1982. Pero ang isa pang kakatuwang pangyayari
ay ang huling eksena na lamang na hindi pa nasushoot sa pelikulang Diyosa, at ang ending sa eksena sana ng karakter ni Alpi Anido ay dapat magpapakamatay siya sa pamamagitan ng pagbabaril din sa kanyang sentido. Kaya't humanap na lang sila ng eksperto para gayahin ang mukha ni Alpi at kumuha ng ibang tao na siyang gagawa ng eksenang iyon para palitan ang pumanaw na aktor. Si Alfonso Serrano Anido o si Alpi Anido na tinaguriang matini idol noong 80 ay tumagal lamang ng 2 taon sa showbiz. Siya ay pumanaw sa edad na 22 anyos lamang sa araw mismo ng kanyang kaarawan. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Ang misteryo ng pag-ibig ay higit pa sa misteryo ng kamatayan. Dahil hindi naman iyan ang malaking kawalan sa buhay, kundi ito ay kung paano tayo namamatay sa loob natin habang tayo ay nabubuhay. Ikaw kaibigan, pagpapatiwakal ba ang nakikita mong solusyon sa sakit na iniwan ng iyong kasintahan? O isang misteryo dahil hindi mo nakikilala ang iyong kasintahan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!